Sa mga hindi pa nakakaalam sa ngayon ay wasak na ang Iran at hindi nagsimula ang pagbagsak nila sa sigawan lang ng mga tao sa kalsada. Sa halip bumagsak sila dahil ang mismong mga sundalo at general nila ay bumaliktad na sa pamahalaan. At ito raw ang nangyayari ngayon sa Iran. Sa loob ng bansa magulo na ang sitwasyon. Sa loob ng maraming taon ipinagmamalaki ng Revolutionary Guards na sila ang tagapagtanggol ng rehimen. Sila ang nagbabantay sa mga hangganan at sila ang nagpapakita ng lakas sa buong Middle East. Pero ngayon ang tensyon ay hindi na lang laban sa ibang bansa, kundi umabot na din ito sa mismong mga tao na nasa loob ng sistema. Sa mga gusali ng gobyerno sa Tehran, hindi jet ng Amerika ang pangunahing pinag-uusapan. Mas usap-usapan ngayon kung sino ang huhulihin, sino ang iniimbestigahan at sino ang maaaring traidor. Matagal nang pinag-uusapan sa Washington ang posibilidad ng paglala ng sitwasyon. At ngayong gabi, ayon sa ulat, iniutos ni President Trump sa Pentagon na maghanda na at manatili ng nakapwesto. Pero para sa mga leader sa Iran, ang tunay na problema ay hindi nagsimula sa mga missile o sundalo sa labas ng bansa nila. Sa halip nagsimula ito sa loob mismo ng kanilang sariling gobyerno. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa ngayon tila nawawala na ang kontrol ng Iran sa sarili nitong sitwasyon. Hindi na ito simpleng diplomatic issue. Hindi na rin ito normal na military exercise. Ang nakikita ng mundo ngayon ay isang gobyernong halos 47 years nang namumuno. Pero ngayon may malaking problema sila sa ibang bansa sa mga mamayan nila at sa loob mismo ng pamahalaan nila. Habang tinitingnan nila ang presensya ng American Navy sa paligid, ang mas malaking problema ay nasa loob na mismo ng kanilang sistema. May mga taong nagdududa na sa isa't isa. May mga pinaghihinalaan na rin at may mga iniimbestigahan na. Kung titingnan ang mismong sentro ng mga pangyayari, ang loob ng Tehran, hindi na ito mukhang maayos na gobyerno. Mas mukha na itong takot, nagdududa at nasa magulong desisyon. Ayon sa mga bagong ulat mula sa loob ng bansa, nagsimula na ang isang paglilinis sa loob ng rehimen. Hindi na ito simpleng away ng mga grupo sa pamahalaan. Mas malalim na ang problema. Habang ipinapakita ng state media sa mundo na nagkakaisa sila at kontrolado ang sitwasyon, ibang kwento ang nangyayari sa likod ng saradong pintuan. Sa loob, may takot, may duda, at may kaguluhan. May mga datos din na nagpapakitang napilitan ang rehimen na imbestigahan at arestuhin ang sarili nilang mga miyembro, pati ang mga matatagal na nilang kilalang loyal sa sistema. Hindi na ito tungkol sa paghuli sa mga protester o estudyanteng kalaban ng gobyerno. Ang tinatamaan ngayon ay mismong mga taong matagal nang nasa kapangyarihan. Kasama sa mga iniimbestigahan ng ilang kilalang personalidad mula sa reformist camp na matagal nang kilala sa politika ng Iran. Sila ang mga taong dati bahagi ng sistema, pero ngayon ay pinaghihinalaan sila bilang posibleng spy ng Amerika o bahagi ng sabwatan. Ang tanong ngayon, bakit ngayon ito nangyayari? Ayon sa mga obserbador, nasa matinding bangungot na ang rehimen. Pakiramdam nila hindi na nila mapigilan ang paglabas ng impormasyon mula sa loob. May pangamba na din sila na ang mga intelligence agency tulad ng Mossad o CIA ay malalim nang nakakapasok sa kanilang sistema. At marahil na nasa punto na sila na parang alam na raw ng mga ito kahit ang maliliit na detalye sa loob ng gobyerno. At kung totoo man iyon, ibig sabihin ng pinakamapanganib na problema ng rehimen ay hindi na nasa labas ng bansa, maaring nasa loob na mismo ng kanilang hanay. Ang takot sa loob ng rehimen ay lumala na. Nagiging parang witch hunt na ito. Tinatawag nilang paghahanap ng mga mole, ibig sabihin mga pinaghihinalaang traidor sa loob. Dahil dito halos tumigil ang normal na galaw ng army at intelligence services. Kapag lahat nagdududahan sa isa't isa at pati mga general ay natatakot magbigay ng utos, hindi na makakagawa ng malinaw na desisyon ng isang militar. Unti-unti nitong sinisira ang command system ng army. Sa totoo lang, isa sa pinakamadaling paraan para matalo ang isang hukbo ay hindi sa labanan, kundi kapag nasukol mo ang sarili nitong mga leader. At ito raw mismo ang nangyayari ngayon sa Tehran. Ang pinakamatitinding ebidensya ng takot na ito ay makikita sa lungsod ng Zahedan. Ayon sa mga larawang kumakalat mula sa Mustafa Street at mga kalapit na lugar, halos isinara na ang lungsod at ginawa ng parang police state. Punong-puno ng armored military vehicles ang mga kalsada. Sa halos bawat kanto, may mabibigat na checkpoint na may armadong sundalo. Alam ng rehimen na mahihirap silang harapin ng kalaban na bansa.
Kaya naman tila ibinubuhos na lang nila ang lakas nila sa loob ng bansa nila. Pero hindi raw ito pagpapakita ng lakas. Mas malinaw itong tanda ng takot, ang paglalagay ng dagdag na harang concrete blocks at mahigpit na seguridad sa paligid ng mga mosque at Islamic centers ay nagpapakita na pati sarili nilang mga taga-suporta ay kinatatakutan na ng rehimen. Kahit ang mga nagdarasal sa kanilang mga mosque, hindi na nila lubos na pinagkakatiwalaan. Pagkatapos may isang video pa ang lumabas na nagbago ng lahat. Lumabas ito sa social media at mabilis na kumalat lalo na sa mga phone ng security officials sa Tehran. Ang nasa video ay hindi ordinaryong sundalo. Hindi siya batang bagong recruit. Ang pangalan niya ay Javad Sadi. Isa siyang dating miyembro ng Elite Special Forces Unit ng Iran na kilala bilang Yagan Evizer. Ang unit na ito ang ginagamit para durugin ang mga protesta, kontrolin ang kaguluhan at siguraduhin na mananatili sa kapangyarihan ng rehimen. Sa video, kalmado siyang magsalita sa kamera, pero ramdam ang galit sa boses niya. Suot niya ang uniform na dati niyang ipinagmamalaki sa loob ng maraming taon. Pero ngayon sabi niya, ang uniform na yon ay naging simbolo na raw ng kahihiyan. Ang mga sinabi niya ay hindi parang lecture o analysis, mas parang personal na pag-amin ng isang sundalo na may mabigat na pinagdadaanan sa loob. Direkta niyang kinausap ang dati niyang mga kasamahan sa Special Forces. Ang mga sundalong ngayon ay nakaharap sa mga tao sa kalsada. Sinabi niya, dati isa ako sa inyo. Isinuot ko ang uniform na ito. Nakatayo ako sa parehong lugar kung saan kayo nakatayo ngayon. Pero sabi niya, dumating siya sa puntong hindi na niya kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang maging bahagi ng makinang ito na pumapatay. Sinasabi ng rehimen sa Tehran na ang mga protesta raw ay laro lang ng mga dayuhang bansa. Pero sa totoo lang, ipinapakita ng mga salitang ito kung paano talaga nila tinitingnan ang sitwasyon at kung paano ito nakikita ng sarili nilang mga sundalo. Sa video din ni Sadi, may mahalaga siyang inamin. Sa loob ng maraming taon, tinuruan daw silang maniwala na ang ginagawa nila ay para protektahan ang revolusyon, ang Islam at ang mamamayan. Pero sabi niya, ibang-iba na ang nangyayari ngayon. Hindi na raw sila ginagamit para protektahan ng bansa. Ginagamit na raw sila para labanan ang sarili nilang mga kababayan, mga kapatid, mga magulang at mga ordinaryong tao. Inamin niya na pakiramdam nila naging kasangkapan lang sila ng sistema. Pero ang pinakamapanganib sa sinabi ni Sadi ay hindi lang dahil nagbitiw siya. Mas delikado ang malinaw na layunin ng kanyang mensahe. Direkta niyang tinawagan ang dati niyang mga kasamahan sa Special Forces. Hinihikayat niya silang kumilos. Sabi niya, suportahan daw nila si Prince Reza Pahlavi. Ang leader na ayon sa kanya maaaring maglabas sa Iran mula sa kasalukuyang kadiliman. Sa paggawa nito, para niyang binubuhay ang simpatya sa monarkiya at sa nationalist ideas na matagal nang pinipigilan sa loob ng Iranian military. Para sa rehimen ni Khamenei, hindi ito simpleng paglabag sa utos. Mas mabigat ito roon. Ipinapakita nito na nagsisimula na ang pagkasira ng paniniwala sa loob mismo ng elite ranks ng army. Sa video, malinaw ang sinabi ni Sadi, huwag kayong magpaputok sa mga tao. Huwag ninyong sundin ang mga utos na mali. Bumabagsak na ang rehimen. Malapit na ang katapusan nito. Sa mga salitang ito, tinatamaan niya ang pinaka-base rule ng militar, ang pagsunod sa utos ng nakakataas. Parang hinihikayat niya ang mga sundalo na tumanggi sa mga utos na laban sa konsensya nila. At ayon sa mga balita mula sa Tehran, hindi raw binaliwala ang panawagang ito. May mga palatandaan na may mga sundalong nakinig at naapektuhan. Kung isa lang sana itong sundalong umalis sa pwesto, madali sana itong baliwalain ng rehimen. Pwede nilang sabing isang pasaway lang iyon, pero hindi raw doon nagtapos. Lumawak ang bitak. Mula sa elite units kumalat ito hanggang sa pulisya, ang mismong nagpapatupad ng kaayusan sa mga kalsada. Isang Iranian police officer ang naglabas din ng video. Tinakpan niya ang kanyang ID at hindi ipinakita ang mukha niya. Direkta siyang nagsalita sa publiko. Ang video na ito ay isa raw konkretong ebidensya na humihina ang kontrol ng rehimen sa sarili nitong law enforcement. Sa video nakikiusap siya sa mga protester. Nasa kalsada kayo, huwag kayong umalis. Napakabigat ng pahayag na iyon para sa isang pulis dahil malinaw itong pagsuway sa utos ng gobyerno na paalisin ng mga tao sa lansangan. Nagpatuloy pa siya, sumusuporta kami sa inyo. Hinihintay namin ang tamang oras para sumama sa inyo. At kung loloobin ng Diyos, lilinisin natin ang bansa mula sa mga korap na pinuno. Ginamit niya ang salitang lilinisin.
Isang matinding salita na nagpapakita kung gaano kalalim ang galit at pagkadismaya sa loob ng sistema. Ipinapakita ng linyang iyon na may bahagi na ng pulisya ang hindi na nakikita ang sarili bilang tagapagtanggol ng rehimen. Sa halip, inilalagay nila ang sarili nila sa panig ng mga tao. Pakiramdam nila, sila ang puwersang tutulong para alisin ang kasalukuyang pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, si Khamenei ay hindi na tinitingnan bilang espiritual na leader ng buong bansa. Para sa ilan, mukha na lang siyang isang pinunong nakakulong sa loob ng isang mahigpit na binabantayang lugar na pinoprotektahan lang ng maliit na grupo ng armadong taga-suporta. Habang may kaguluhan sa loob ng politika ng rehimen, may isa pang malaking pangyayari sa labas na mas nakagulat. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan nilang kakampi, ang Russia, ay tila umatras. Hindi raw ito simpleng pag-alis. Para sa ibang obserbador, isa itong makasaysayang pagtalikod. Ayon sa open sources at global flight tracking data, may malinaw na ebidensya ng ginawa ng Russia. Sunod-sunod na private jets na Legacy 600 mula Moscow ang lumapag sa Bushehr nuclear power plant sa timog ng Iran. At mula roon inilikas ang mahahalagang Russian technical personnel, mga engineer at nuclear experts na naka-assign sa lugar. Importante raw na maintindihan ang hakbang na ito ng tama. Hindi ito normal na pagpapalit ng tauhan. Hindi ito routine rotation. Para itong tahimik pero malinaw na mensahe mula sa Kremlin papuntang Tehran. Posibleng target ang lugar na ito. Umalis na kami. Ibig sabihin tila umatras ang Russia sa pagprotekta sa plant na ito, na isa sa sentro ng nuclear program ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ipinapakita ng Moscow na kakampi nila ang Iran. Lagi nilang sinasabi na strategic partner sila. Pero sa unang seryosong banta mula sa Amerika, parang mabilis silang umalis sa eksena. Dahil dito nagkaroon ng malaking butas sa security doctrine ng Iran. Karamihan sa air defense systems ng Iran ay gawa ng Russia. At ang integration at maintenance nito ay hawak ng Russian experts. Kung mismong ang Russia ay hindi na kumpiyansa sa kaligtasan ng nuclear plant at inaalis ang mga tauhan nila, ibig sabihin mas madali na itong target. Nagpapadala ito ng signal sa Washington at Tel Aviv. Pwede ninyong atakihin. Wala ng Russian personnel sa lupa at baka wala ring malaking diplomatic crisis. Matagal nang sinasabi ng rehimen na may nuclear shield sila. Pero ngayong gabi, malinaw na ang shield na yon ay nakadepende pala sa Russia. At ngayon tila binawi na yon. Sa ganitong sitwasyon, ang Bushehr ay parang natira na lang, nagusali ng concrete at uranium. Nawala ng sapat na proteksyon. Habang nangyayari ang political decay sa loob at ang pagtalikod ng Russia sa labas, may isa pang mas tahimik pero mas pangmatagalang banta na umuusbong. Ito ang tinatawag na digital invasion. Hindi pa ito gaanong napag-uusapan sa mainstream media, pero posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa hinaharap ng Iran. Ayon sa mga ulat mula sa Damavand, isang lungsod malapit sa Tehran, pati sa iba't ibang bahagi ng kapital at maging sa mga ospital, may kakaibang nangyayari. May mga mamamayan daw na nakakarinig ng automated voice messages sa kanilang phone lines, switchboards at internet systems. Kapag may tumatawag sa Iran at naririnig ang mensaheng sorry, your call cannot be completed na may Chinese accent o diretsong Chinese ang salita, hindi raw ito simpleng technical problem. Para sa mga obserbador, senyales ito na ang kontrol sa national communication system ng Iran ay halos napunta na sa kamay ng Chinese Communist Party. Parang ibinigay na raw ng rehimen sa Beijing ang access sa mismong system ng bansa. Hindi na raw nagtitiwala ang pamahalaan sa sarili nilang technology at engineers para kontrolin ng internet, pigilan ng protesta at bantayan ng impormasyon. Sa halip, ibinigay nila ang digital control ng bansa sa mga Chinese technocrats. Sa ganitong pananaw, hindi raw pinoprotektahan ng China ang Iran bilang kakampi. Sa halip, ginagawa nila itong bansang umaasa sa kanilang technology. Kung ang mamamayan ng isang bansa ay nakakarinig na ng banyagang wika sa sarili nilang phone network na sila rin ang nagbayad gamit ang buwis, ibig sabihin mahina na ang tunay na kontrol ng bansa sa sarili nitong sistema. Ayon sa mga ulat, ang kalayaan ng Iran sa digital space ay unti-unting nawawala dahil sa Chinese-made servers, Huawei-based stations at security systems na galing sa China. Para sa ilan, parang ipinagpalit daw ng rehimen ng privacy ng bansa kapalit ng pananatili sa kapangyarihan. Mas delikado raw ito kaysa sa military occupation. Ang mga sundalo pwedeng umalis. Pero kapag ang kontrol ay nakabaon sa fiber optic cables at digital systems, mas mahirap itong alisin. Habang nangyayari ang lahat ng ito,
nagugulo na rin ang propaganda machine ng rehimen. Habang sabay-sabay ang problema sa loob, ang pagtalikod ng Russia at ang pagpasok ng China sa digital system, may isa pang mabilis na pangyayari sa labas. Mas humihigpit ang military pressure mula sa US at Israel. Hindi na ito simpleng pananakot o pagpapakita ng lakas. Para sa ibang analyst, mukhang aktwal na paghahanda ito sa coordinated attack plan. Ang malalaking B-52 Stratofortress bombers na lumalapag sa Al Udeid Air Base sa Qatar ay hindi lang basta may dalang ordinaryong bomba. Ang mga eroplanong ito ay kayang magdala ng bunker buster weapons na kayang tumagos sa malalim na underground bunkers at mountain facilities ng Iran tulad ng nasa Fordo. May kakayahan din silang magdala ng tactical nuclear weapons kung kakailanganin. Ang paglapag ng B-52 sa Qatar ay hindi raw ibig sabihin na aatake sila mula sa malayo. Ibig sabihin nito, nasa mismong harapan na sila. Wala nang masyadong layo. Ayon sa mga military expert, ang laki ng paghahanda ngayon ay kahawig ng ginawa bago ang Iraq invasion noong 2003. Pero may isang mas nakakatakot na pagkakaiba. Ang paghahanda sa Iraq noon ay tumagal ng 6 months. Ngayon ang mobilization ng US ay umabot sa parehong antas ng kahandaan sa loob lang ng 3 weeks. Isa pang mahalagang palatandaan ay ang deployment ng malaking bahagi ng C-17 Globemaster transport fleet ng US Air Force sa Middle East. Kapag airstrike lang ang plano, sapat na ang ilang squadron. Pero kapag kalahati ng transport fleet ang ginagamit, ibig sabihin naghahanda sila ng logistics para sa mas malaking operasyon. Posibleng kasama ang ground forces, napakamahal at napakalaking operasyon nito para sabing pananakot lang. Para sa ibang analyst, hindi raw ito simpleng pagpapakita ng presensya. Mukhang seryosong paghahanda ito para tapusin ang misyon. Sa panig naman ng Israel, may pagbabago rin sa kanilang military strategy. May detalye na hindi napapansin ng karamihan. Ayon sa Israeli security sources, inililipat nila ang Arrow 4 at iba pang advanced missile defense systems mula sa loob ng bansa papunta sa silangang bahagi at sa desert areas. Bahagi raw ito ng strategic encirclement. Sa paglapit ng kanilang defense line sa direksyon ng Iran, mas mahaba ang oras nila para i-intercept ang mga ballistic missile kung sakaling magkaroon ng sagupaan. Pero mas mahalaga pa roon, ang paglipat ng mga sistemang ito ay malakas na senyales na handa ang Israel sa preemptive strike. Dahil kapag aatake ang isang bansa, gusto nitong harapin ang posibleng retaliation habang nasa border pa lang. Malinaw daw ang mensahe ng Israel. Hindi lang nuclear weapons ang red line, pati ballistic missiles kasama na. Sinasabi ng Israel na kung hindi bubuwagin ng Iran ang missile program nito, sila mismo ang sisira sa mga factory, imbakan at command centers ng mga ito. Oo, sa papel mukhang napakaraming missile ang Iran, pero kulang sila sa launchers, koordinasyon at sapat na fuel system para sabay-sabay itong gamitin. Sa airspace na binabantayan araw-gabi ng US at Israel, gamit ang satellites at F-35 jets, napakadelikado para sa Iran na ilabas ang mga launcher sa open area, ihanda ang mga ito at magpaputok. Halos siguradong masisira agad ang mga missile sa oras na lumabas ang mga ito sa kanilang silos. Kung titignan ang buong sitwasyon, parang nasa huling galaw na ang rehimen sa Tehran. Yung huling move bago matalo sa chess. Halos wala na silang ligtas na posisyon. Sa loob ng bansa ay pamahalaang puno ng takot at duda. Hinaharap nila ang problema ng loyalty sa pamamagitan ng pag-aresto sa sarili nilang mga general, opisyal at elite na pinaghihinalaang hindi na loyal. Nakikita ni Khamenei na lumiliit ang espasyo niya sa kapangyarihan, kaya mas inuunahan niyang kumilos laban sa sarili niyang mga tao. Sa labas naman nakahanda ang mga B-52 bombers sa Qatar. May mga nuclear facilities ang Iran na tila iniwan na ng Russia at hindi na nito gustong protektahan. Nang umalis ang mga Russian jets, parang kasabay ding nawala ang proteksyon na inaasahan ng Iran sa kanilang nuclear program. At mas masakit pa roon, ang communication system ng bansa, ang mismong network na ginagamit ng mga mamamayan, ay tila kontrolado na ng China kahit walang putok ng baril. Habang sinasabi ng Iran na lumalaban ito sa impluwensya ng Amerika, para sa ibang obserbador, nagiging digital dependent naman ito sa China. Para sa ilan ito ang malungkot na resulta ng isang revolusyon na nagsimula sa panawagang kalayaan pero nauwi sa pagdepende sa ibang bansa. Sa year 2026, hindi na raw iniisip ng rehimen kung paano palawakin ang Islamic Revolution. Mas iniisip na nila kung paano haharapin ang napakalaking pressure na pumapalibot sa kanila.
Pero sa ngayon ang pinakamalinaw na nangyayari ay ang unti-unting paghina ng kanilang sariling sistema. Ang mensahe ng US Navy na handa kami ay hindi raw pakikipag-usap, kundi babala na handa silang kumilos. Ang paglipat ng missile defense ng Israel papuntang silangan ay hindi lang depensa. Senyales ito ng paghahanda sa pag-atake. At ang Chinese voice na naririnig sa phone lines ng Iran ay para sa ilan patunay na unti-unti nang nawawala ang tunay na kontrol ng bansa sa sarili nitong sistema. Habang pinaputukan ng rehimen ang sarili nitong mamamayan, habang tila iniiwan sila ng mga kakampi, at habang may bantang militar mula sa labas, patuloy pa rin silang umaasa sa propaganda videos, AI clips at mga animation para ipakitang kontrolado nila ang sitwasyon. Pero sa tunay na digmaan, hindi pixels ang nananalo. Ang nananalo ay armas, teknolohiya at determinasyon. At ayon sa mga obserbador sa Tehran, humihina na raw ang tatlong iyon. May mga sundalo na raw nagsisimulang magsabi, hindi na namin gustong maging bahagi ng krimeng ito. Ang pagtaas ng karahasan ng rehimen ay hindi raw galing sa lakas, kundi sa desperasyon. Pero hindi lang iyon ang plano nila. May mas tahimik na paghahanda raw na nangyayari sa likod ng eksena. Ayon sa data mula sa aviation tracking system ng Iran mula pa noong January 9, may kakaibang galaw sa government fleet. Kasama rito ang private plane ni Khamenei. Ipinapakita ng datos na unti-unting inililipat ang mga eroplano mula sa Mehrabad Airport sa Tehran. Bakit daw ito ginagawa? Kung ang isang pinuno ay hindi na nagtitiwala sa airport ng sarili niyang capital, ibig sabihin pinag-iisipan na niya ang posibilidad na bumagsak ang lungsod. Para sa ibang analyst parang plan B ito. Maaring maagaw ng mga protester o ng mga sundalong lilipat ng panig ang airport. Kaya naghahanda ang rehimen sa posibilidad na hindi na sila makalipad mula sa Tehran kung magkaroon ng siege. Dahil dito inililipat ang mga eroplano sa ibang lungsod. Maaring mas malapit sa mga bus na tingin nila ay mas ligtas. May mga hakbang din na ginagawa para maitago ang galaw. Tulad ng paglipat ng mga pasahero gamit ang land transport. Pero para sa ibang observer, malinaw ang ibig sabihin nito. Sinisigurado ng rehimen na may escape route ang kanilang mga top officials. May tanong ngayon, may plano ba silang tumakas at humingi ng asylum sa Russia? Kahit hindi pa lumilipad ang mga eroplano, parang nakaandar na ang mga makina. Para itong kapitan ng barko na naghahanda ng iwan ng sasakyang dagat bago ito tuluyang lumubog. Pero may mahalagang tanong. Kung dumating ang oras, gagana ba talaga ang planong pagtakas? Magbabago ang sagot kung mangyari ang sinasabi ni Javad Sadi at Colonel Azadeh. Kung sakaling tuluyang kumampi sa mga tao ang regular army ng Iran at ang pulisya, masisira ang planong pagtakas ng pamahalaan. Kapag nangyari iyon, wala ng airport sa Iran na magiging ligtas para kay Khamenei at sa mga kasama niya. Sa kasaysayan, ang Air Force ng Iranian Army ay mas technical at hindi ganoon ka-ideological kumpara sa Revolutionary Guards. Ibig sabihin, ang mga piloto, ground crews at air traffic controllers ay maaari ring sumama sa galaw ng mamamayan. Kapag nangyari iyon, lalo pang gugulo ang sitwasyon. Hindi na makakakuha ng take-off clearance ang mga eroplano. At kahit makalipad, mahihirapan silang lumipad ng ligtas. Kung titignan ang istruktura ng militar ng Iran, may mga elite units tulad ng 65th NOH Brigade na kilala rin bilang Green Berets. Malaki ang posibilidad na ang mga unit na ito ang haharap sa paramilitary force ng Revolutionary Guards na kilala bilang Sabarin Unit. Kung totoo ang ulat na may humigit kumulang 50,000 officers ang lumipat ng panig, napakalaking pangyayari iyon. Ibig sabihin may mga tank battalions, supply lines at ammunition depots na napunta na sa kabilang panig. Ibig sabihin din na bawasan ang kontrol ng Revolutionary Guards. Maaaring marami ang guards at matindi ang kanilang paniniwala. Pero ang regular army ay may disiplina, estratehiya at suporta ng mamamayan. Sa ganitong sitwasyon kung hahantong sa matagal na civil war, unti-unting hihina ang tsansa ng Revolutionary Guards. Ang plano ng pagtakas ni Khamenei ay nakadepende sa loyalty ng army. Pero ngayon hindi na yun simpleng nanganganib. Para sa ibang analyst na putol na raw ito. Dahil dito ang nangyayari sa Iran ay hindi na simpleng wave ng protesta. Para sa ilan isa na itong tunay na proseso ng revolusyon. Sa gabi, nagliliwanag ang langit sa ibabaw ng Tehran. Pero ang liwanag na yon ay hindi tanda ng tagumpay. Para sa iba, parang huling hinga na ito ng isang sistemang halos 47 years nang umiiral.
habang nagpapaputok ang rehimen ng mamahaling fireworks para ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang pagkakatatag, ang tinatawag nilang 22 Bahman. Ibang kwento ang maririnig sa mga kalsada. Mas malakas pa raw ang sigaw ng mga tao kaysa sa mga awiting pangselebrasyon na pinapatugtog ng gobyerno. Ang gabi ng February 10, 2026 ay maalala bilang gabi na nawalan ng kontrol ang pamahalaan sa sarili nitong kapital. Hindi lang fireworks ang sumabog noong gabing iyon. Para sa marami, bumagsak din ng pader ng takot sa pagitan ng mamamayan at ng estado. At hindi na ito maibabalik. May mga sumisigaw, "Death to Khamenei." Nag-de-celebrate kayo ngayon. Kinukunan ko ito para ipakita sa susunod na taon. Hindi na raw ito simpleng diplomatic crisis o regional tension. Para sa iba, ito na ang pisikal, emosyonal at militar na pagtatapos ng isang panahon. Kahit ang ingay ng fireworks ay hindi natabunan ng sigaw ng milyon-milyong tao mula sa kanilang mga bintana. Habang akala ng rehimen ay nagdiriwang sila, para sa iba, parang pinapatugtog nila ang musika sa sarili nilang libing. Ang araw na ito na ginagamit taon-taon para ipakita ang lakas ng gobyerno at magdala ng mga tao sa rally gamit ang mga bus ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto ngayong taon. Imbes na magpakita ng lakas, parang bumalik ito sa kanila bilang simbolo ng paghina. Ayon sa datos mula sa mga reporter sa field at sa OSINT analysis, nagbago na raw ang anyo ng protesta. Hindi na lang ito mga taong nagtitipon sa plaza para buwagin. May bagong uri ng protesta, tinatawag nilang vertical protest. Ibig sabihin mula sa mga bintana, bubong at balkonahe ng buong lungsod nanggagaling ang sigaw ng mga tao. At sa ganitong paraan, mahirap itong kontrolin ng security forces. Kapag ang isang bayan ay nawalan na ng takot, mahirap na itong pigilan. Kahit ng diktador, kahit ng army, kahit ng propaganda.